Sabi ko, anong ginagawa na? Nagre-ritual ba to sa gilid? Parang ganun po siya. Kaya sabi ko, dapat ba itong tropahin? Parang ganun. Hi everyone, welcome back to my channel, Herrera here. I hope that you are all doing well. So I found an English subbed segment of this Annyeong Korea live special interview. This is Mahalima and their first impressions on each other. You're telling me that this entire interview is available English subbed. I can't find it. Could you drop me a link below, please? I am incapable. I'm looking forward to this because this was that crazy interview. The lady with the big, massive, powerful lungs. Did you see where that sentence was going? Yeah, it could have gone anywhere. But I'm really looking forward to this. What were their first impressions? Sabi mo namin, Mabilisan lang, mabilisan. sino first mo na-meet? First, syempre si Stel. Si Stel. Una ko po siya na-meet, talagang iniidolo ko na po siya nun. K-pop cover na yun. K-pop cover po. Tapos hindi pa po ako nagpa-perform masyado. Parang hip-hop lang po, ganun. Sobrang bait po ni Stel sa akin noon. Kuya pa po tawag sa akin. May respeto pa po si Stel sa akin noon. Time na yan, ha? May respeto pa po. Pero ngayon, wala. Hindi, joke lang. Ganun pa rin naman po. Sobrang nagalingan po talaga ako sa grupo nila. Na-inspire po ako. He will always be the same. Nga po, naging kagrupo ko din po sila. Hanggang ngayon naman po talagang yung first impression ko po sa kanya na magaling po talaga and mabait. Ganun pa rin naman po. Minsan na nangaaway, pero okay lang naman po. Joke lang. Tapos si Ken, siya po, yung first impression ko po sa kanya, yung parang super passionate po na tao, sabi. Kasi po, kinausap niya po ako eh. Sabi niya sa akin, Cringing. Idol Josh. Ganun po tawag niya sa akin yun, Idol Josh. Pasali naman ako sa nyo, pa-training naman ako sa grupo nyo. Kahit sa gilid lang ako. Sa Seyon po. Pero nakita ko po sa kanya, passionate talaga. Kaya nung kami po naghahanap din po kami ng mga members sa SB19, kinonta ko po siya kasi naalala ko po siya, si Ken, ayun. Yung first impression ko po sa kanya, parang nag-iba po eh. Bakit? Natatawa rin si Ken kasi hindi rin siya naniniwala. Nagbago po nung dumating dito, tsaka Hindi, pa rin naman po siya. Siguro, may mga nabawasan lang po yung pagiging, siguro yung pagka-porsigido niya po. Kasi minsan, nalilate, ganyan po, yung mga gano'n. Pero bumabalik na ngayon. Mabago na po siya. Siguro, nandun lang po siya sa point ng realizations niya sa buhay. Siyempre, ng mga time na yun. Maraming pinagdadaanan. Oo. Hindi, tsaka ganun, okay lang naman yan. Oo. Continuous evolution. Exactly. Tapos si Sejun po na-meet ko, weird na po ako sa kanya. Kasi parang iba po yung aura niya sa ibang mga tao. Parang gano'n, may sariling mundo lagi, gano'n. Tapos bilang may gagawin na hindi po, unexpected po, gano'n. So parang chihuahua. Taon gano'n. Yung first impression ko po sa kanya, hanggang ngayon, gano'n pa rin naman po. Kung ano yung parang may sariling mundo. Yes. Hanggang ngayon. Up until na, gano'n pa rin po. Pero yun, mabait naman po si Sejun talagang. Pinandigan niya naman po at nagkaroon po siya ng parang character talaga dun sa sariling character. Si Justin po, una ko nakita ito. Pogi. Siguro mayabang to. Ganun po. Sabi ko po, pag yung mga usual po kasi, minsan kasi may aura po tayo. Wapo ka, tapos parang, yun nga po, sumasayaw kayo mga ganyan. Usually kasi may konting aura na parang medyo pagkapayabang. So, kinakapa ko po yung ugali niya. Tapos nagulat po ako, mabait siya. Parang friendly, parang mabilis ka usap, gano'n. Tapos, ayun, nakasundo ko na. Ganda nga ng aura nito eh. Ayun po. Super nakasundo ko naman po si Justin up until now. Ikaw na, Ken. Ako na ba? Ano lang, first impression and then... First impression ko po kay Josh, mabait. So ngayon, mabait po siya na may mayabang po nandun. ayun. Pero, Wag mo na explain, okay na yun. sige. Okay na yun. Si Sejun, akala ko po hindi siya yung leader kasi nung first meet namin dalawa, bigla lang po siya pumasok tapos yung paa niya po nakapatong dun sa nakaganon na po siya tapos may kinakain po siya nun, itlog ba yun? Basta yung baon niya, may sarili siya character. May sarili siyang baon, nakaganon yung paa niya. Akala po, siya po siya yung tipong ganito, ganyan na, happy-go-lucky. Pero siya po pala yung leader ng time na yun. Nabigla po ako. Tapos si Stel po, di ko alam na siya pala yung main vocal po. Kasi akala ko magaling na talaga siya sumayaw. Kasi nakilala ko siya na sobrang galing niya sumayaw dati kasi nakakalaban namin siya. Tapos siya po pala yung pinakamagandang boses at pinakamataas yung range. Hanggang ngayon, ganun pa rin naman tingin mo sa kanya. Yes po. Tapos si Justin po, ganun pa rin po eh. Nung first impression ko po kay Justin, mabait, mainhin, tapos ngayon, ganun pa rin po siya. Pero parang nagbago-bago po ng konti. In a good way ba yan? Kumulit. Hindi, opo. Sa akin po siya nagkukulit, ginaganon-ganon niya ako. How about the others? Si Josh po, madaldal. First impression? Opo. Current impression? Ganun pa rin po, mas lalo. Kasi syempre po, pag nagiging close, mas naging comfortable, mas marami dumadaldal.
Yun. Si Ken naman po, hindi ko po alam, pero sobrang weird po niya. Ako, weird from galing from weird to weird. Kailan birthday mo? September 14 po. Kakatapos na po. Virgo. Apo. Tapos si Ken naman po, parang lagi siyang may sariling mundo, hindi po siya belong sa amin. Kumbaga kami po magkakasama, tapos siya lagi nakahiwalay. Ganun pa rin naman po siya, pero He mas just processes nakahalubilo things in na a po different namin way. siya. Si Stal, sobrang friendly po nung una ko siyang nakita. O hindi, friendly talaga to Opo, si Stella sobrang ever ako. since. Hindi ko nga alam na magaling ka kumanta kasi nga ano. Tapos hanggang ngayon, gano'n naman po. Parang siya po lagi yung mood setter, ganyan. Siya po yung happy pill namin. Si Justin po, parang pure, parang inosente. Pero nung nalaman ko, hindi po pala. Oh my God. They've been so consistent throughout the years, haven't they? I don't really think it's much different Huwag mo from na-explain this kung now. bakit. Huwag mo na-explain kung bakit. Yes, tell. Bilisan ko na lang po. Si Josh po, nung nakilala ko po to, parang mabait, mahinhin, ganun. Kinukuya-kuya ko po po yan. Kuya Josh, ganun po, pag nakikita kami. Sasabihin ko lang, mabait naman talaga ako. Bawal Tsaka magpaliwanag sa presinto ka magpaliwanag sa presinto. Josh, nung nakilala ko po siya, tapos nung naging ka-close ko na po siya, sabi ko, ay, ganito pala to. Sabi ko, ay, ganito pala. Pero ano naman po, like, okay naman po, may sense naman po talaga. Lagi, lahat ng sinasabi niya. And ayun po, medyo may ano po siya, may yabang siya. Kasi may pagyayabang naman po talaga. Nagyayabang lang po That's siya sa what I'm mga trying to bagay. say kanina. May mga bagay lang po siyang pinagyayabang pagka Yeah. dapat ipagyabang, parang gano'n po. Si Ken naman po, nung na-meet ko to dati sa cover group, I parang feel sabi like ko, Ken's like feeling that ko too. mayabang to, parang gano'n po. Mayabang to, tapos tumbling-tumbling ka pa dyan, gano'n. Tumbling-tumbling pa to. Uy, judgmental Stel. Judgmental po talaga ako sa umpisa. Kailan birthday mo? June 16 po, Gemini. Tapos ayun po sabi ko, parang feeling ko mayabang to. Tapos nakasama ko siya sa photoshoot dati, parang pag naglalakad ang siga-siga sa ano po, sa dance practice sa Anda, ang siga niya po Naku, maglakad. anda sir Ken! Anda gym! Anda gym, sabi ko, ang siga naman nito, kala mo naman sinong kagalingan. Ganon po yung tingin ko sa kanya. Pero nung nakilala ko po, ay grabe Ken. Nung nakilala ko po siya, naging He's such mag-click a po baby. kami. Nung una medyo nawiwirduhan po ako sa kanya, hindi ko siya maintindihan. Pero ngayon po, nagugulat ako sa kanya, parang mas maharot po siya sa akin, ganon. Mas maligalig na po siya. Ken, sabi niya maikli lang daw. Ang haba nung sa'yo nun. Sorry. Haba nun. Tapos si Sergio naman po, nung una, ginudge ko po kasi ang weird niya po, nagsasalita mag-isa, parang bigla na lang siya I think they nagagano. really had something to film in the beginning. Parang isang tabi po, kaya ginudge ko po siya, sabi ko, ano to? Di ba po, halimbawa po sa ano, nakatayo siya sa gilid, tapos may training kami, tapos biglang gaganon. Tapos biglang gaganon siya. Gaganon po siya sa gilid. Pag nagkakwento po yan, nakaganyan palagi. Sabi ko, anong ginagawa na? Nagre-ritual ba to sa gilid? Parang ganon po siya. Kaya sabi ko, dapat ba itong tropahin? Parang ganon po. Tapos nung natira na po kaming lima, doon na po nag-start na parang nagkakakilanlan na po kami. Tapos sabi ko, personality niya lang pala yun, character niya lang Ano yan? pala. Parang channeling your inner GD, ganyan? Pag nafe-feel ko po, mahilig po kasi magpatugtog ng music. Tapos kahit sa lugar, nagsasayaw ako or nagra-rap ako. Opo, bigla na lang po. Ganun po ako. Pag pumapasok na talaga yung music sa katawan, no? Oo, nasasaniban ng musical spirit. Ayun And po. Tapos si that is Justin naman po, nung una ko po exactly siya nakita, Pablo. sabi ko, typical guy. Parang ganon. Sorry. Pero kasi pogi, matangkad, tapos sumasayaw. Tapos sabi ko, okay, parang magiging bagong friend, ganon. Pero hindi ko siya ganon pinapansin dati kasi parang bago lang po kasi siya eh. Ha? Tapos nung katagalan po nagulat ako, parang dumadaldal si Justin, gano'n, parang nagkakausap kami sa Messenger dati nung naging trainee na siya. Tapos yun, hanggang sa naging mag-friends na lang kami bigla, tapos nagulat ako na gano'n pala siya, madaldal pala siya, gano'n. Ayun po, same pa rin naman po, mabait, gano'n. Bigyan niyo naman ng chance naman si Justin. Nakapalakbak naman to si Ken, tapos na ba? May Justin pa! He's applauding Ako po, Stel. first ko po nakilala si Sejun. Kay Sejun po, yun nga po katulad ng sinabi nila, para may sariling Bakit ayaw mo space. kasi siya yung nauna. Opo. May sariling space. Kasi nung na-meet ko po siya, parang nag-perform siya. So, nagalingan agad ako, Yeah. na-inspire ako na parang, ang galing niya mag-perform. Tapos, hanggang ngayon po, It's parang because they ganun were pa rin naman po against yung each other at the beginning, impression right? They ko were sa kanya. fighting for their Tapos, spot. kay Josh naman po, hindi ko alam paano impression, pero Oh. yun nga po, medyo, hindi ko po in-expect na medyo mayabang yung dating niya. Kasi nakikita ko na po sila sa mga cover group na nanonood po ako online dati. Tapos parang naisip ko nung sa online pa lang, parang mabait lang sila, ganyan po. Pero nung na-meet ko po siya, medyo parang may yabang ng onte, pero maangas, parang ganyan po. Pero ngayon po, parang ang nare-realize ko, parang tinatry niya lang maging maangas, pero I deep wonder if inside, people hindi would talaga. still say that today. Lambutin ka pala eh. Tapos po, kay Stel, parang
ganun pa rin po, makwela, makakatawa. Kasi sa training po, may pwesto kami pag nagtitraining, tapos katabi ko po siya lagi. Lagi po siya nagpapatawa. E ako po mababaw yung kaligayahan ko. So, lagi lang tawa ng tawa sa kanya. Tapos, ayun po, hanggang ngayon naman po, ganun po Ganun siya. pa rin siya. Nag-lay low lang ng onte. Oh, panina po malakbak. Ken, palakpak na. Yeah, now you can clap, Ken. Okay. Ay, hindi. Tapos na. Kay Ken po. Kay Ken, sorry. Oh. Hindi kita. Kay Okay. Ken po, first time ko lang po siya na-meet, galing siya sa probinsya, so hindi ko talaga siya maintindihan po. Parang Canadian. kengkoy na may mayabang, na paiba-iba po yung parang impression ko sa Because kanya. of his accent. Opo. And pati po yung parang pananamit niya, actions, Oh. pati rin po yung pagsasalita niya. Umpisa pa lang, sabi niya siya pinakamagaling sumayaw. Oo, sabi niya po parang ganon. Tinanong siya ng teacher namin, sa tingin mo sino pinakamagaling sumayaw? Ako! Sabi niya po. Halika. Me. Ako po, sinabi ko po talaga. Ay, kung confident ka naman, bakit Yes hindi, po. di ba? Ang galing ko po talaga. Exactly. So hanggang ngayon, same naman. Opo, paiba-iba lang. Minsan mayabang, minsan kengkoy, tapos mayabang, kengkoy, ganyan, kung ano-ano po. He's changed again though now, hasn't he? Totoo na. Oh, I wish I could watch the entirety of this interview. Oh my gosh, they were in a mood. And it's really interesting when you pick a topic like this, first impressions, and you start to see how their minds work and how at first they were against one another, but then the dynamics changed. And it's really, really interesting to hear that they thought Josh was arrogant. I don't think that he is. Not anymore. I think that today he has proven himself. So I think the arrogance is gone. He is confident and he has all of his achievements to back that up. But it's really interesting that you can kind of compare that arrogance and that confidence directly to Ken. He was branded as being overconfident and a real self-believer. And it's really funny that you can see how those two might have been attracted to one another in a friendship way or in a talent scouting way as well. And then you see that connection between Ken being in his own world, being a little weird, and his connection to Pablo being a little bit weird in his own world. Stella is judgy. Oh my goodness gracious, be careful of that man. And it's funny that he made these judgments. However, he wasn't really right in those instances. I think he sees the extremes in people, perhaps. Maybe that's a Gemini trait. Are you a Gemini? Do you do this as well? Do you spot like extreme behaviors in people? And then as time goes on, you get to know them, you realize actually it's a subtlety in their personality, but you spot these like real outbursts in them first off. Perhaps that's what it is, but it's really interesting that he spots that across all of the members. And Justin's just such a good boy. Everybody said that. He's polite, he's good looking, and so they expected him to be a certain way, and he proved them all wrong, and he is still like that today. I'm so proud of that boy, really, because of his background, his upbringing, and the way that he's turned out. His parents should be so incredibly proud of him. And Stell. He has been our sunshine since day one, and it's really, really irritating me. It's grinding me now that every now and again, every like 5 interviews or so, I have to hear that actually he's lying low for a particular reason because somebody has been mouthing off about him. Please, I wish Stell would just ignore them. Be yourself. Be happy. Be who you are. I would say that the vast majority of people in 18 that come across you, that love you, love that. Do not change. Do not dull your shine at all for anybody else. Who cares? If they don't like it, they can stop listening. They can go away because it's really starting to grate on me that I keep hearing about it over and over again. But yeah, him being the life of the party, the happy pill, the joker, he is still all of these things today. And actually, I think that he's a bit more extreme nowadays. Yeah, I just really, really loved watching all of this. And as I said, if the entire interview is available and it's English subbed, please do share it with me and I will watch it with you. Thank you so much for watching this with me. I hope that you had fun. And until I see you next time, take care. Stay safe.